Grabing hirap po yung ginawa natin dyan para makuha po natin yan. Tapos kukunin lang po ng iba. Bakit? Nakapasok sa, hindi ko naman po binibigay yung code. Yan po ang pinaka question mark sa akin. Sa tingin ko naman kasi dito mga Lodi, isa po ito sa mga nabangga natin na nagpo-promote ng sugal. Siguro nagbayad para po pabagsakin si Peps TV 2.0. Huwag kayong mag-alala, nandito na naman ako. Yo, what's up mga Lods? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Sa wakas mga Lodi na ibalik na po sa atin itong page na to na si Peps TV 2.0. Isang buwan mahigit po nawala ito sa aking page na to dahil po na-hack po siya mga Lodi, no? Akalain nyo po mga Lodi, no? Akala po natin nakakasiguro na tayo dahil nga po activated po yung two-factor authentication natin. Pero yun pala mga Lodi, hindi pa rin po kayo nakakasiguro na hindi na po ma-hack yung account ninyo o yung mga pages ninyo mga Lodi. Kahit po may login alerts mga Lodi, hindi pa rin po ito nakalusot doon po sa hacker. At alam nyo po ba mga Lodi, kahit Comsci graduate ako, ito po nga, na-hack din po tayo. Ano po ba ang paraan? Paano po natin naibalik o na-retrieve ang ating page? Yan po ang ating alamin. Pero bago po tayo magsimula, kung bago na kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click yung notification bell and follow nyo po sa Facebook page, Peps TV 2.0. Welcome back, Peps TV 2.0. At lalong-lalo na po dun sa mga nagdasal na sana po mabalik po yung aking page. Maraming salamat po sa inyo. Ito pong video na to awareness na rin po ito para po sa inyo mga Lodi. Lalong-lalo na po sa mga nagko-content, mga influencer na akala po nila is safe na po yung kanilang mga pages o yung kanilang mga social media account, ito po para sa inyo mga Lodi, no? I-share nyo po itong video na to para po malaman nyo kung paano po na-retrieve ang aking account. Pero bago tayo magsimula dyan mga Lodi, no? Gusto ko lang po i-recall kung ba't po tayo na-hack. Kung maaalala nyo mga Lodi, last June 27, 2023, nag-post po ako nito mga Lodi. Nasa mall po kami nito ng aking mag-ina at masaya pong kumakain ng dinner mga Lods. Para po sa mga hindi nakakaalam, yung nakikita nyo pong mga post after ng June 27, hindi na po ako yun mga Lodi. Yun na po yung hacker. Kung maaalala nyo, nandun po yung post niya na about po sa Dubai, ang pinakamayaman daw po at binawi po niya kasi binash po yung post na yun mga Lodi. Nagbibigay daw po ng false information. Alam nyo naman po na hindi po ganyan si Peps TV 2.0. At hindi pa rin po ba ninyo nahalata mga Lodi? Lahat po ng mga sumunod na post po nyo, recycled lang po yun. Panahon po ng kasagsagan ng pangangampanya po ng Uniteam. At eto na nga mga Lodi. Pag uwi po namin ng bahay, siguro nagbabrowse po ako, nag-i-scroll po ako ng mga 9:30 o 10 PM mga Lodi. Bigla pong na-restricted yung aking main account po dahil po dito. May nag-post po sa aking personal account ng mga terorista, mga nakahubo, which is against sa community standards ng Facebook mga Lodi. At sigurado pong marirestricted po ang inyong account. Akala ko po may naklik lang po tayong mga link na mga panghack. Pero wala po akong natatandaan talaga mga Lodi. Nag-i-scroll lang po ako ng Facebook noong time na yun. At ito na nga, na-restrict po tayo. Nag-login po tayo ulit. Yun nga po mga Lodi. Akala ko po okay na kasi naibalik na po yung account ko. Pag-check ko sa aking page list mga Lodi, wala na po si Peps TV 2.0. At ayun nga po, lahat po ng mga pwedeng gawin para po ma-recover agad ang aking page, ginawa ko na po. Dahil nga po wala pong response si Facebook sa akin that time, gumawa po ako ng page ko, si Peps TV 3.0. Nagbigay pa nga po ako ng babala dito. Sino po yung naka-follow dito mga Lodi? Sa mga Lodi natin dito sa 2.0, i-follow nyo po itong Peps TV 3.0 ko. Baka maulit na naman po. Wag naman sana, no? Kahit sabihin po natin, pwede naman po ako gumawa ng ibang page. Iba po talaga yung pinaghirapan po talaga ninyo na umabot po ng 200,000 followers. Iba po yun mga Lodi. Grabing hirap po yung ginawa natin dyan para makuha po natin yan. Tapos kukunin lang po ng iba. Mabalik na po tayo. Nag-post po tayo dito sa ating Peps TV 3.0. May pag-asa pa ba kaya maibalik si Peps TV 2.0 ko? Tinag ko po yung sarili kong page mga Lodi. At eto, nag-comment ang sarili kong page sa ginawa kong bagong page. Ang sabi niya dito, please message me if you want to get admin right back. Kung makikita nyo dito, nag-message nga po ito si Peps TV 2.0 kay Peps TV 3.0.
Tiruin nyo, yung page kong 2.0, nakikipagnegosasyon kay Peps TV 3.0. Sarili kong page, nakikipagnegosasyon sa akin. At eto na nga po yung sabi niya. Kailangan daw po niya ng $200 para daw po maibalik sa akin agad yung aking page. Sa tingin nyo po ba maniniwala ako sa inyong mga hacker kayo? Hindi. Kaya hindi po ako pumayag, mga lodi. Sinabi ko dito, itatransfer ko yung pera sa kanya, pero unahin niya po muna ako maging admin bago po ako mag-send ng pera sa kanya. Kung makikita nyo po dyan, mga lodi, eto po yung logo ko, yan, Peps TV 2.0. Iba na po ang may hawak, si Charles Lazar Sr. So, napatunayan po natin na nahack nga po talaga yung aking page. So, tiningnan ko po yung info nito. Dahil makikita nyo po, mga lodi, kung sino po yung nagmamanage. Galing po ng Vietnam, mga lodi. Una po dito, isa lang siya. Kung nakita nyo po dito, Charles Lazar, akala nyo po siya talaga yung nang-hack dyan, magugulat kayo, mga lodi. Hindi po siya yung unang pumasok dito sa aking page na to, mga lodi. Dito nagkaroon ako ng idea, taga Vietnam yung nag-attempt na nag-login. Pero walang pumasok sa aking cellphone, mga lodi. Hindi siya nag-notify. At eto po yung pinagtataka ko dito. Paano niya nalaman yung user at saka yung password ko? Na sobrang okay naman ang password ko. Nakikita nyo naman, green po yan, mga lodi. Napakahaba po ng password ko. Naka 2-factor authentication po yan na hindi nga po nag-notify sa aking cellphone. Login alerts naka-on din po yan, mga lodi. Wala rin pong nag-alert sa akin na meron pong nagtangka. Paano po, mga lodi? So, eto na. Pinuntahan ko po yung email ad ko. Punta tayo sa email ad ko, mga lodi. So, nandito na po tayo. Punta natin yung June 27, mga lodi. Lumabas dito yung login alerts. Open natin. Tama po yung hula ko. Pero, ang pinagtataka ko dito, mga lodi, bakit nakapasok sa, hindi ko naman po binibigay yung code. At wala naman po kung ina-accept na pwede pong makapasok ito. Kung sino man po tong hunghang na to, na hacker, yan po ang pinaka question mark sa akin. Una, paano niya nalaman ang user at saka yung password ko na napakahaba po ng password ko? Pangalawa, bakit wala pong alerts na pumasok sa aking cellphone? Kapag meron naman po kung pinaglalagin na iba, laptop ba, nag-a-alert po talaga yan, mga lodi. Nagbibigay po ng code yan sa akin, yung 2-factor authentication. Pero bakit walang ganun na nangyari? Yan po ang tanong ko kay Facebook. Okay? So, balik na po tayo dun sa ating pinakita kanina. Diba nabanggit ko po sa inyo na akala ko po na ito po yung unang pumasok sa aking account. Marami po sila. Ito po yung listahan dahil nga po pagbalik po sa akin ng page ko, tiningnan ko po talaga kung sino po yung naglabas-pasok dito sa aking page. Yan po yung Nguyen Nam. Siya po ang pinakaunang pumasok sa aking account. Tapos, mga lodi, ang pinaka nakakainis dito, meron po tayong Pinoy na nakikipag-negotiate din sa akin. Kasama po nila. Sa tingin ko naman kasi dito, mga lodi, isa po ito sa mga nabangga natin sa pagpupuna sa mga influencer, content creator na nagpo-promote ng sugal. Siguro, nagbayad para po pabagsakin si Peps TV 2.0. Yan lang po ang nakikita kong dahilan. Huwag kayong mag-alala, nandito na naman ako. Tutugisin na naman natin yung mga influencer o content creator na mga nagpo-promote ng sugal. Ang dami nyo na. Kawawa naman, di ba, yung mga kababayan natin Pilipino? So, eto na, mga lodi. Paano nga po na ibalik sa atin ang ating page? May nag-refer po sa akin na kaibigan na i-kontakin ko daw po siya, mga lodi. Yan po si Mr. Sydney Recafort. Kung meron man po sa inyo, mga lods, na nahihirapan sa pag-recover at napakahalaga po talaga ng inyong page o mga YouTube channel ninyo, kontakin nyo lang po siya, mga lodi. Hindi po kayo pababayaan ni Lodi hanggat hindi po nare-recover ang inyong account. Maraming salamat sa iyo, Lodi Sydney. Ayan po, pasensya na, medyo delayed yung ating payment ha. Sira po kasi si Gcash eh. Pero worth it talaga, mga lodi, na naibalik po sa atin si Peps TV 2.0. Kaya para sa nagdadasal dyan, nagsasabi na karma ko daw dahil puna ko ng puna sa ibang mga influencer, manigas kayo. Ganon talaga ang content ko. Sinasabi pala hindi daw original yung content ko. Sino ba yung nagsasalita sa harap? Sino ba yung namumuna sa kanila? Di ba ako? Kaya paano yung nasabing hindi original yung aking content? Kaya manigas kayo. Nagbabalik na uli si Peps TV 2.0. Stay safe, mga lods, and God bless you all. Peace!
Tuloy na uli tayo. Humanda kayo sa akin.